mo siya. Sa pagpapatuloy ng aming videos ngayong araw, samahan nyo kami sa pangunguha ng shell sa dagat at sa pagluluto nito. Ayun. Dato. Ngayon pala pag kumuha ka nito, may spare po. Oo, kasi na ano eh. Sige mo tubig. Naawa lang, nakalood na eh. Ang awa niya. Nagano'n ko naman ito. Patap mo daw. Pag nakuha na, nakuha niya na, nalaglag. Alam, hindi pa. Nahulog pa, kapain na rin pa. Kapain. Kasi mo na. Maya. Sa pagkakataong ito ay kasama na ako sa pangunguha ng mga shell na maitim. Bagamat hindi ko alam kung paano itong makuha, pinapanood ko muna siya para pag-aralan ang ginagawa niya. Ay, ano yan? Patingin? Sagana ang dagat na ito sa mga shell at iba pang uri ng mga isda dahil sa mga halaman na nakapaligid dito. Ang halaman sa dagat ay malaking tulong para sa pagpaparami ng mga isda at iba pang lamang dagat. Masyado siyang nasisiyahan sa pangunguha ng shell. Nasaan yung sandok? Mag-ingat sa pamamapa. May nakakatinik. Sa wakas at nakakuha din ng malaki. May mga lugar na malalaki ang nakukuha na shell. Pero kami kahit maliit ay masaya na. Wala eh, ito lang ang available. Bigyan mo ako. Medyo natatakot ako kasi baka ako matinik. Mahirap lang sa mga hindi sanay sa ganitong trabaho. Nananakit ang balakang sa pauupo. Ayan, tiyaga-tiyaga lang. May kasabihan nga tayo. Pag may tiyaga, may nilaga. Weh, totoo ba? After 10 minutes. At maya-maya pa sa aking pagtsatsaga. Thank you! Nagkakuha ako ng malaki. Habang ako nagbibideo. Sige, salamat. Meron na ako nakuha. Oras na para umuwi at saka nakakapagod na rin. Pagdating sa bahay ay iluluto naman natin ang ating mga shell na dala. Nag-uusap sila kung ano daw ang mga nahuli, nagpapadamihan sila. Sigurado ako sinisiraan ako ng asawa ko, sabihin maliliit ang nakuha ko, samantalang mas maliit ang nakukuha niya kaysa sa akin. After 5 hours. Bala ko itong lagyan ng gata, kaya bumili ako ng dahon ng malunggay na pwede ihalo dito. Ganito na ang tsura ng laman pag natanggal na ang shell. Marami ito, binukod ko na yung iba para may pang-adobo. Lahukan din natin ang papaya at tanglad. Ito na ang papaya, nahiwa na natin ng ganito kalalaki. Unahin nating ilagay ang gata para kumulo.
Ito yung pangalawang gata. At saka ilagay natin ang lemongrass at ginger o luya. At pwede na rin ilagay ang sibuyas at bawang na magkasabay. Pag kumulo na ang gata, ilagay na ang papaya. Tsaka pwede nang timplahan, lagyan ng asin. At saka takpan natin para madaling maluto ang papaya. Tsaka ito na yung bida, ilalagay na natin ang shell. Siyempre, hahaluin. At pati nga pala yung siling haba, nilagay ko na rin. Ayan, at hayaan muna natin siya na mag-absorb yung gata sa papaya at sa shell. Patuyuin natin ng kaunti. Ayan na, at medyo natuyo-tuyo na, pwede na nating lagyan ng seasoning. Paminsan-minsan, pag nakagusto maglagay ng seasoning, naglalagay din po ako. Iba rin po kasi ang lasa pag naglalagay ng seasoning. Masarap. Kunti lang ang ilalagay natin, huwag marami. Lagyan ng patis kung hindi pa sapat ang timpla. Ilagay na ang moringa leaves, madali lang naman itong maluto, kaya pwede na siyang ihuli. At ito ang pinakahuli, ang purong gata. Muli po ay inaanyayahan ko kayo na i-like, share at subscribe ang aking channel. Pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga video na i-upload. Wow, nakakagutom na. Ready na ito? Pwede nang kumain. Nakakagutom na, di ko kasabay ang asawa ko. Busog pa daw siya, kaya ako muna ang kakain. Masarap. Nakatipid tayo ng ulam ngayong araw. Para bukas naman, mayroon pang iluluto na pang-adobo. Hanggang dito na lang po. Irene Hanapin po. Huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat.